Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... pag-usapan po natin itong si Yusek, Attorney Claire Castro. Kanina po ay natanong po siya dyan sa press briefing ng PCO. Kasama po ang Malacanang Press Corps. At siya po ay natanong, ano ba ang meron na bang mensahe ang Pangulong Bongbong Marcos dito kay Rodrigo Duterte kasi birthday nga po sa Biyernes. So, kaya siguro hindi umaasenso ang bansa natin eh. Ano kaya siguro ang bagal ng pag-unlad ng bansa natin dahil dito sa mga ganitong klase mga tanong. Yung tanong ng reporter. Ang dami naman pwedeng itanong. Ang daming issue sa bansa natin. Pwede ka magtanong, ma'am, kamusta na po ito? Kamusta na po yan? Ano po ba ang mga programa ng gobyerno para sa mga may hirap? Kamusta na po ang presyo ng bilihin? Bumaba na po ba? O tumaas na po ba? At kamusta na po ang mga infrastructure projects ng ating gobyerno? Yan po yung yung purpose kaya po sila nagla-live. Kaya po sila merong press briefing para po mag-report sa taong bayan kung ano ang nangyayari. Kung anong accomplishment ng gobyerno. Ang dami po nating pwedeng itanong. Pero ang tanong nitong reporter na to, ano raw ang mensahe ni Presidente Bongbong Marcos dito kay Duterte? Kumbaga parang birthday message ba, mga kababayan? Alam mo naman na hindi makasundo yung dalawa. Diba? Alam mo naman na galit ang mga DDS kay Presidente Bongbong Marcos dahil sinurrender nga siya sa ICC. Tapos ganun ang tanong mo. Anong gusto mo marinig? Sabihin ni Presidente Marcos, ang wish ko sa kanya ay long life. Long life para matapos na yung trial. Ano ina-expect mong isasagot ng presidente? Diba? Anong ibang klase nitong reporter na to eh. Ano naiisip mo? Bakit ganyan yung tanong mo? Ang daming tanong eh. Mas importante. Kaya nasabi ko na, kaya ganito yung bansa natin. Ang dami-dami nga pwede natin pag-usapan. Eh yung pang mga walang kwentang tanong, tinatanong na itong mga reporter na to. Ay, isang reporter lang pala. Ito, panoorin natin. Ito nga naging sagot ni Claire Castro. At tingnan nyo maigi, matatawa kayo, mga kababayan, sa sagot ni Claire Castro. Kasi nakakatawa naman yung tanong ng reporter eh. Ito guys. Christian Yosores, Radyo 630. Ma'am, meron na po bang mensahe, birthday message po ang Pangulo kay former President Duterte on Friday? Ay, tandaan niyo yung mukha ng reporter. Ang dami-daming itatanong. Ang tanong niya, kung meron na raw birthday message, ito si PBBM kay Duterte. Diba? Ang dami-daming pwedeng itanong, pero ano namang klaseng tanong yan? Anyway, sinagot pa rin naman yan ni Claire Castro. Pakinggan niyo mga kababayan yung sagot ni ni Atty. Claire Castro. Ako po may mensahe. Ayan. Siya raw ang may mensahe. kasi sa totoo lang, ano sasabihin ni Presidente Bongbong Marcos kay Duterte? Na sana humaba pa buhay niya? Ano ba ina-expect na itong reporter? Ito, pinasok ngayon ni Claire Castro. Hindi na presidente ang tinukoy niya, kundi siya na mismo. Ako po, may mensahe kay Pangulong Duterte. Kantahan natin ang happy birthday. Yeah. Yun lang po. Lakas mga sorry. Kantahan po natin ang happy birthday. Grabe ka, Atty. Claire Castro. Ang lakas mo naman mga asar. Ano raw mensahe niya kay Duterte? Kantahan natin ang happy birthday. Ay, nako, kaya hindi umakasenso sa bansa natin. Siyempre birthday po yun. Kailangan po maging maligaya ang taong nag-birthday at wini-wish po natin siya ng happy birthday. Ayan. Kantahan natin ang happy birthday. para po masaya. Ang nagdiriwang ng birthday. Diba? Kinakailangang maging masaya. Ang nagdiriwang ng birthday, kaya kantahan po natin ng happy birthday. Sir, talo na naman mga DDS na ito.
Magagalit na ng mga DDS na ito. Lakas mang kasar di ba? Talaga namang simpleng banat. Di ba? Kasi naman to reporter na to wala rin sa ayos. Ang dami-dami itatanong, yan pa tinanong mo. Ano ba gusto mo sagot ng presidente? O sige nga guys, ito. Lahat ng mga kapanood ng video ito. Sa tingin ninyo, o kayo sumagot, ano sa tingin ninyo ang magiging mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kaarawan? Sige nga, i-comment nyo nga po mga kababayan, i-comment nyo para maligayahan itong reporter. Na ewan ko kung saan nanggaling yung tanong niya. Ang sagot ni Claire Castro, siya naman may mensahe. Ang gagawin niya raw, kantahan natin na happy birthday. Wala talaga. Okay, so ito pa mga kababayan. Ito pag-usapan natin, saglit lang daanan lang natin itong mga DDS. Yung mga tangang DDS. Ewan ko kung gaano ka-obob itong mga to. O gaano ka-engot itong mga ito. Ayan, sabi ng OFW group. Hindi po yan nandyan sa Ewan ko lang kung sila yan, pero sabi nila, hindi raw sila magpapadala sa pamilya para pabagsakin ang ekonomiya. Eto, sabi po ng mga OFW, sila po ay nagbabalak ng Zero Remittance Week campaign. Ibig sabihin sa buong linggo ay wala pong gagawing remittance. Hindi po sila magpapadala ng remittances padala sa kanilang pamilya. Ito po yung grupo ng OFW sa Europa. Ang mga maisog pa. Kaya pala Kaya naman pala, ganyan ang kaisipan ganyan kabobo mag-isip Mga maisog pala to Maisog, Croatia. Sila lang, hindi po lahat ng OFW. Baka na-make news na naman kayo, hindi po lahat ng OFW. OFW lang po sa Europa, partikular ang maisog Croatia. So sila lang. Hindi po lahat po ng OFW. So ang lakas ng loob, mga nagbabanta para daw pabagsakin ang ekonomiya. Bakit? Yan lang ba ang pinanggagalingan ng source ng income ng gobyerno? Kapal na mukha na ito mga grupong ito ng mga maisog Palibasa, wala na pumapansin sa inyo kung ano-ano naiisip ninyo. Saka, tingnan nyo gaano katatanga naman ito. Isasakripisyo nila ang pamilya nila para kay Duterte. Sasakripisyo nila ang kanilang pamilya para pabagsakin daw ang gobyerno, ang ekonomiya. Hindi ba nag-iisip tong mga to? Ang bobobo nyo naman. Sa totoo lang. Hindi naman niya lang ang source ng income at hindi babagsak ang ekonomiya dahil lamang hindi kayo nagpadala sa pamilya nyo. Alam nyo ang babagsak? Yung pamilya ninyo. Ang tatanga ninyo. Hindi ka magpapadala sa pamilya mo para lang masabi lang na ikaw sumusuporta kay Duterte at gusto mong pabagsakin ang ekonomiya ng bansa dahil kalaban niya si Marcos. Ganon. Biruin nyo siya, sakripisyo nyo yung mga anak ninyo, siyempre umaasa yan sa remittance ninyo. Tapos hindi kayo magpapadala. Tapos sa tingin nyo babagsak ang ekonomiya sa isang linggo lang na hindi kayo nag-remit. Ang bobobo naman mag-isip na. Alam nyo, mag-isip kayo ng paraan na talagang maayos. Hindi ganyan na para kayo mga tatanga-tanga, hindi nag-iisip at willing kayo isakripisyo ang inyong pamilya. Hindi kayo magpapadala para lang pabagsakin ang ekonomiya na hindi naman mangyayari. Alam nyo, kung sino man nakaisip niyan at kayo yung mga nasabihan, ingat po kayo mga kababayan natin kasi binubudol kayo. Niloloko kayo kung sino man nag-isip niyan. Huwag kayong magiging tanga, huwag kayong sunod-sunuran kasi katangahan yan sa sakripisyo nyo, pamilya nyo. Huwag. Isip-isip mga kababayan. Huwag kayo basta-basta magpapaloko dyan sa mga bossing nyo dyan sa maisog na yan. Niloloko lang kayo niyan. But sila ba makakaranas ng paghihirap kagaya ng mararanasan ng pamilya nyo kapag hindi kayo nagpadala? Hindi naman Hindi ang bansa ang maapektuhan. Hindi itong mga leader ng maisog ang maapektuhan. Ang maapektuhan yan, pamilya ninyo.
Mag-isip-isip naman kayo, ang bobobo nyo naman. Di ba, pamilya ninyo ang maapektuhan, hindi ang mga grupo, yung leader niyo dyan sa Maisog, hindi po ang bansa ang maapektuhan. Pamilya ninyo. Pwede ba mag-isip-isip naman kayo? Wala ba kayong isip? Walang yan. Hindi po kami magpapadala sa pamilya namin 1 linggo. Dahil sabi niya ng aming leader na Maisog, kasi daw kapag hindi kami nagpadala ng 1 linggo, ang mangyayari, babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas at kami magtatagumpay. Duterte! Duterte! Anak ng toko yan. Anong klaseng utak kayo meron? Di ba? Hindi sila maapektuhan. Kayo ang maapektuhan. Yung pamilya ninyo ang maapektuhan, hindi yung bansa. 1 linggo, anong mangyayari dyan? Gawin nyo na nga habang buhay, huwag kayo magpadala para habang buhay, hirap ang pamilya ninyo dahil sa katangahan ninyo, kakasunod dyan sa mga leader dyan sa Maisog. Kaya hindi umaasenso talaga ang bansa natin. Meron katulad ninyo na nagpapauto dyan sa mga Maisog at meron din mga reporter na ang dami naman pwede tanong tapos palpak pa yung tanong. Ano ba naman itong bansa natin? Ay, nako. So, yan mga kababayan. Guys, mag-isip-isip po kayo. Ayun, pinagtatawanan kayo. O, sino yung ayun, ha? Ang dami mga kababayan, 50 plus lang yung reaction. Nag-react. 43, natatawa. Natatawa sa inyo, nakakatawa kayo eh. Ang bobobo kasi ninyo eh. Pero inyo, magpapalit yung pamilya nyo. Ito, sabi, huwag kayong magpadala sa pamilya. Wala kaming, walang may paki. Pamilya nyo yan. Natatawa pinagpalit ang pamilya kay Duterte. Sabi, huwag nyo lahatin. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako mag-remit ako sa March 28. Di huwag kayong magpadala. Sinong pamilya ang magugutom? Okay, di naman kami ang magugutom. Di wag kayong magpadala kaninong pamilya magugutom, mga julol. I'm sure wala pa 100 na tao yung grupo nila. Sa social media lang naman sila mga marami dahil trolls at fake news army ang mga Duterte. Ano ba yan? Dinadamay pa pamilya dito sa Pilipinas? Ewan ko. Stupid move. Well, OFW ka but I am not stupid. Tama. Stupido lang ang gagawa ng ganyan. Pagpapalit ninyo yung pamilya ninyo, pahihirapan ninyo yung pamilya ninyo para para kay Duterte? Para dahil galit kayo kay Presidente, dadamay nyo yung pamilya ninyo? Gising-gising, mga kababayan. Sobra na kayong naloloko, sobra na kayong nabubudol. Mga utak naman siguro kayo. Huwag kayo magpapaloko. Baka binibrainwash na kayo ng mga leader Maisog dyan sa lugar ninyo. Kawawa naman po kayo. Pati pamilya nyo, madadamay sa katangahan ninyo. Okay, so yun lang po mga kababayan. Kung kayo yung mga OFW at may tamang pag-iisip, hindi nyo po gagawin ang gagawin ng mga ito. Pwede kayo sumuporta. Hindi naman kayo pinipigilang sumuporta, pero wag naman to the extent na mahihirapan ang pamilya ninyo dahil sa kakasuporta ninyo diyan sa DDS, diyan sa grupo nila na ewan ko kung may naitulong sa inyo. Baka binubudo lang kayo, ginagamit kayo. Mag-isip kayo, mga kababayan nating mga OFW. At dito sa reporter naman, kung ina-expect mo na sasabihin ni Marcos na sana humaba pa buhay ni Duterte, hindi natin malalaman kung ngayon ang sagot ng presidente. Pero si Claire Castro meron. Ano ang mensahe niya kay Duterte? Anong gusto niyang mangyari? Kantahan po natin ng happy birthday. Kantahan po natin happy birthday sa Biyernes. Okay, so ilang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.